Kung pagod ka na, pwede mo akong sandalan. Mahina niyang sabi sa akin. Kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. At kita ko rin maging ang pagod sa kanya. Paano kapag hindi na lamang kita nakikita bilang asawa ng anak ko? Ngumiti siya. Ngiting may pagod at ngiting ayaw ng magpanggap. Paano kapag sabihin ko sa'yo, hindi na rin kita nakikita bilang ina lamang ng asawa ko? Hindi ako nakapagsalita. Bakit napakasarap pakinggan kahit alam kong mali? Bakit nakakagaan sa pakiramdam kahit hindi dapat? Pareho kaming pagod. Parehong sawa na sa paulit-ulit na daloy ng aming mga buhay. Pareho rin naming natagpuan ang pahinga sa isa't isa. Pareho naming nahanap ang hindi namin natagpuan sa aming mga asawa. Kaagapay. Ngunit hanggang kailan mo pipiliing gumaan ang lahat? Kahit ang kapalit nito ay pagkasira ng pamilya mo. Magandang araw, listeners! Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok sa channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marta, 52 taong gulang. Asawa ng isang lalaki ngayon ay halos hindi na makabangon sa kama. Ang lalaking minsang nagtaksil sa akin at nag-iwan ng bakas na hanggang ngayon ay kasama ko pa rin sa iisang bubong. Si Rhea, ang anak niya sa kabit. Hindi ko siya kailanman tinuring na anak. At kung tutuusin, hindi ko rin naman itinatago yun. Hindi ako mabait sa kanya. Hindi rin ako magkunwari. Hindi mo kailangang magbait-baitan at magmalanghel dito. Minsan kong sabi habang nakatayo siya sa kusina. Nakahalukip-kip. Hindi rin naman kita pinalaki. Tumingin siya sa akin. Matigas. Sanay masaktan. Hindi ko rin naman hinihiling na manirahan dito. At hindi ko rin kasalanan kung ako ang naging bunga ng hindi pagkakontento ni Papa sa'yo. Masakit. Pero mas masakit ang katotohanan. Magkaiba ang galit namin. Pero iisa ang pinanggalingan. Alam kong hindi niya kasalanan kung paano siya isinilang. Pero sa tuwing makikita ko ang mukha niya, naalala ko ang gabi-gabing hinihinday ko ang asawa kong umuwi pala sa iba. Kaya siguro ako nagalit. Hindi dahil masama siya, kundi dahil siya ang naiwan. Ako ang nag-alaga sa ama niya ng magkasakit. Ako ang nagpuyat, nagpalit ng lampin, nagtiis sa amoy ng gamot, at katahimikan ng gabing walang lambing. Pero sa mata ko, siya pa rin ang anak ng kabit. At ako, ang babaeng piniling manatili. Kung ayaw mo rito, pwede kang umalis. Minsan ko pang nasabi, hindi ko kayo kailangan. Sagot niya, si Papa lang. Siya lang din naman ang dahilan kung bakit nananatili pa rin ako sa pamamahay na walang ibang ginawa, kundi ipamukha sa akin kung saan ako nanggaling. Alam ko yon. Mula nang maging bedridden ang papa niya, ay tiniis niyang makisama sa amin, kasama ang asawa niya. Sinikmura niya ang lahat sa pamamahay na ito, maging ang galit ko. Ngayon, ang papa niya ay nasa kwarto. Hindi na nagsasalita, hindi na nagtatanggol, hindi na namamagitan. At kaming dalawa, naiwan sa gitna ng bahay na parang larangan ng digmaan. Matapos ang sagutan namin, umalis siya. May trabaho raw. Laging may dahilan para hindi magtagal. Ang naiwan, ang asawa niyang si Chris. Nasa mesa siya, tahimik, hawak ang tasa ng kape. Hindi siya nakikialam, hindi siya sumasabat. Pero nararamdaman ko ang presensya niya. Parang tanong na hindi ko hinihingi. Magandang umaga po, sabi niya. Tumangulang ako. Hindi ka ba papasok? Mamaya na po, sagot niya. Ayoko munang umalis. Hindi ko na tinanong kung bakit. Dahil alam ko, ang buhay na ito ay hindi tahanan para sa sinuman sa amin. Habang papunta ako sa kwarto ng asawa ko, naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Hindi ako lumingon. Ayokong makita kung anong laman ng tingin na yon. Ayokong malaman kung galit ba, awa o pag-unawa. Dahil sa bahay na puno ng sama ng loob, ang unang taong umunawa ang kadalasang nagiging simula ng kasalanan. At sa unang pagkakataon, nararamdaman kong hindi na lang galit ang dala ko, kundi kahinaan. Hindi ako sanay na may nakikinig.
Sa bahay na ito, sanay akong ako ang may huling salita kahit walang sumasagot. Pagbalik ko mula sa kwarto ng asawa ko, naroon pa rin siya sa mesa. Hindi na mainit ang kape niya. Hindi rin niya iniinom. Parang hawak lang niya yon para may mahawakan. Hindi ka pa rin umaalis? Tanong ko. Mas matigas ang tono kaysa sa gusto ko. Umiling siya. Gusto ko po munang magmuni-muni. Nag-aaway na naman po kami kanina. Hindi ko alam kung bakit huminto ang paa ko. Siguro dahil sanay akong makarinig ng sigawan mula sa kanila. Pero hindi ng pag-amin. Ano na naman ang dahilan? Tanong ko. Paulit-ulit lang. Sagot niya. Pagod na raw siya. Hindi na raw niya maramdaman na may asawa siya. Napangiti ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar. Parang narinig ko na ang mga salitang yun noon. Ibang bibig lang ang nagsabi. Ganyan talaga kapag hindi buong pinanggalingan. Nasabi ko, bago ko napigilan ang sarili. Tahimik siya. Alam naming pareho kung kaninong patama ang sinabi ko. Tumahimik ang kusina. Tanging tunog ng orasan ang pumapagitna sa amin. Mahirap po pala talagang mabuhay sa gitna. Bigla niyang sabi, hindi ka buo sa isang panig. Hindi ka rin tanggap sa kabila. Napaupo ko sa tapat niya. Hindi ko alam kung bakit. Marahil pagod na rin akong tumayo mag-isa. Akala ko baka kampi ka sa asawa mo. Tanong ko. Gusto ko. Sagot niya. Pero minsan, parang wala na kaming parehong pinanghahawakan. Sinandal niya ang siko sa mesa. Saka hinilot ang noo. Araw-araw po kaming magkasama. Dugtong niya. Pero parang araw din po akong mag-isa. May gumalaw sa dibdib ko. Isang alaala. Isang dating ako. Ang mahalaga ay sa kanya ka pa rin umuuwi. Sabi ko, umuwi nga. Sagot niya. Pero hindi na akong hinihintay. Sumobra na nga ata ang katahimikan sa pagitan namin eh. Hindi ko na alam kung bakit ako nagsasalita pa. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Sabi ko, minsan, doon lang nagtatago ang galit. Tumingin siya sa akin, hindi bilang manugang, kundi bilang tao. Kayo po? Tanong niya, maingat. Hindi po ba kayo napapagod? Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa pinto ng kwarto ng asawa ko. Doon sa lalaking minsang pinili ang iba. At ngayon, ay ako na lamang ang nananatili dahil walang ibang handang sumalo. Araw-araw. Sagot ko sa huli. Tumango siya. Parang naiintindihan. Salamat po. Bigla niyang sabi. Para saan? Tanong ko. Hindi pa kayo sumigaw. Hindi po kayo kumampi agad. Napatawa ako. Maikli. Mapait. Huwag mong isipin na kampi ako sa'yo. Sabi ko. Pagod lang ako. Pero kahit po. Sagot niya. Kayo lang hindi agad tumalikod. Tumayo siya pagkatapos. Kinuha ang bag niya. Magpapaalam na po ako. Sabi niya. Ayoko na po kayong istorbohin. Tumango ako. Ingat. Nang magsara ang pinto, nanatili akong nakaupo. Tahimik na naman ang bahay. Pero iba na ang katahimikan. Dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng ginhawa sa kabila ng lahat ng bigat. Sa buhay na puno ng galit at alaala, iyon ang pinakamapanganib na pagkakamali. Dumating ang hapon ng Sabado. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang away namin ni Rhea. Sa bahay namin, hindi na kailangan ng malinaw na simula. Sapat na ang matagal na naipong galit. Hindi mo ako kailangang utusan. Sigaw niya habang nakatayo sa gitna ng sala. Hindi ka naman talaga parte ng buhay ko. Tumayo rin ako. At ikaw, hindi ka rin naman naging bahagi ng buhay ko. Dahil mula nang dumating ka, nagkagulo ang pamumuhay ko. Kumislap ang mga mata niya. Alam niyang tumama. Hindi mo ba ako kayang tanggapin kahit minsan? Sigaw niya, puno ng sakit. Kasalanan ko bang naging anak ako ng kabit? Hindi. Sagot ko agad. Pero ikaw ang nagpapaalala sa akin araw-araw ng kasalanan yon. Marahan siyang tumango-tango. Taglay ang isang mapait na ngiti.
Isang hakbang pa ang nilapit niya. Kung hindi dahil kay Papa, matagal na akong umalis dito. Kung hindi dahil sa akin, balik ko. Matagal na rin wala ang Papa mo. Natahimik siya. Sandali lang, sabi ng manugang ko. Mariin, pero mahinahon. Sobra na yan. Napalingon kaming dalawa sa kanya. Hindi ka dapat makialam. Sabi ni Rhea, galit ang mata. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin. Alam ko. Sagot niya. At alam ko rin kung kailan out of line na ang mga sinasabi mo. Hindi ka lang galit. Naninira ka na. Nanigas ako. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa depensa. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Sabi ko, pilit pinipigil ang boses. Pero hindi siya umatras. Tumingin si Rhea sa aming dalawa. Parang ngayon lang niya napansin ang distansyang naglaho sa pagitan namin ng kanyang asawa. Ganito na pala, sabi niya, may halong panunuya. Mas kampi ka na sa kanya kaysa sa akin? Hindi siya sumagot, hindi rin ako. At doon niya tuluyang naintindihan na sa unang pagkakataon, hindi na siya ang may kontrol sa galit sa bahay na ito. Umalis siya. Malakas ang pagsara ng pinto. Umalingaw-ngaw yon sa buong bahay. Parang huling salita. Nanatili kaming dalawa sa sala. Tahimik. Mabigat. Pasensya na po. Sabi ng manugang ko. Hindi ko po kasi mapigilang gumita. At baka may masabi pa kayong mas lalo niyong pagsisihan sa huli. Napatingin ako sa kanya. Walang salitang namutawi. Nagtagpo ang mga mata namin. Mas matagal kaysa dati. Mas malinaw. Sa sandaling yon, hindi na siya asawa ng anak ng asawa ko. Isa na lang siyang lalaki na pumili ng panig. At ako, isang babaeng unang beses pinanigan. At doon ko naramdaman ang takot. Dahil alam kong may mangyayari kung magpapatuloy ito. Hindi umalis si Chris kinagabihan. Akala ko, matapos ang away, iiwas na siya. Gaya ng ginagawa ng lahat. Pero nanatili siya. Tutulungan ko po kayo kay Papa. Sabi niya, habang papunta ako sa kwarto ng asawa ko. Hindi na kailangan. Sagot ko agad. Sanay akong mag-isa. Sanay akong magdala. Hayaan niyo na po. Sagot niya. Hindi naman po kayo dapat nag-iisa sa ganito. Hindi ko na tinignan. Marahil pagod na rin akong makipagtalo. Maingat niyang iniangat ang katawan ng asawa ko habang pinapalitan ko ang lampin. Hindi siya nagreklamo. Hindi rin umiwas sa amoy, sa bigat, sa kahinaan ng isang lalaking dati malakas. Ganito pa pala kahirap? Sabi niya, mahina, araw-araw. Sagot ko, hindi siya nagsalita. Mas pinili niyang gawin ang kaya niya. Sa mga sumunod na araw, naging ganun na ang ritmo namin. Kapag wala si Rhea, si Chris ang kasama ko. Siyang nag-aabot ng gamot, nag-aayos ng unan, nagbubuhat ng timba ng tubig. Siya ang naglalaba kapag sumasakit ng likod ko. Siya ang nagluluto ng simpleng ulam na hindi ko na kayang isipin. Umupo po muna kayo. Minsan niyang sabi, habang kinukuha ang walis mula sa kamay ko. Sanay na ako. Sagot ko. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan niyo ng tisin lahat. Balik niya. May mga gabing tahimik lang kami sa kusina. Walang usapan, walang tanong. Pero ramdam ko ang presensya niya. Parang sandala na matagal ko nang hinahanap, pero hindi ko inamin na kailangan ko. Alam niyo po, minsan niyang sabi habang naghuhugas ng pinggan. Ang bigat po pala kapag ikaw lang palagi ang inaasahan. Napatingin ako sa kanya. Kaya ka ba napapagod? Tumango siya. Oo, pero mas pagod po yata kayo. Hindi ko alam kung kailan ako napaupo. Kung kailan ko hinayaang sumakit ang likod ko. Kung kailan ko hinayaang makita niyang nanghihina ako. Salamat. Sabi ko, halos pabulong. Hindi po kayo mag-isa. Sagot niya agad. Parang matagal na niyang gustong sabihin. At doon ako unang napapikit sa harap ng iba. Hindi dahil umiyak ako, kundi dahil may umako ng bigat na matagal ko nang pasan mag-isa.
At sa bawat sandaling ganon, mas nahihirapan akong ipaalala sa sarili ko kung sino siya at kung sino ako dapat. Hanggang sa dumating ang gabing yon, tahimik ang bahay. Maagang nakatulog ang asawa ko. O baka hindi na talaga siya namulat sa kung anumang ingay ang nangyari. Wala rin si Rhea. Isang gabi na parang ibinigay sa amin, kahit alam kong hindi dapat tanggapin. Nasa kusina kami, magkatabi, hindi nag-uusap. Pareho kaming pagod. Sa katawan, sa isip, sa mga bagay na hindi namin sinasabi. "Inumin niyo po to," sabi niya. Iniabot ang baso ng tubig. Tinanggap ko. Nagsalubong ang mga daliri namin. Isang segundo lang, pero parang may huminto. "Salamat," sabi ko. Hindi siya agad bumitaw. Hindi ko rin hinila ang kamay ko. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Parang pareho naming hinihintay na may magsabi ng tama na. Pero walang dumating. Hindi ito dapat. Sabi ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. "Opo," sagot niya agad. Pero hindi siya umatras. Lumapit siya. Hindi bigla. Hindi pa dalos-dalos. Parang sinisigurado muna niyang nandun pa rin ako. Na hindi ako umaalis. Hindi ko rin siya itinulak. Sa halip, ipinikit ko ang mga mata ko. At sa sandaling yon, parang may bumitaw sa dibdib ko. Isang bigat na matagal kong kinikimkim. Unti-unti kong naramdaman ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Marahan, tila naninigurado kung papayag ako. Hanggang sa naging marubdob. At hindi na lamang mga labi namin ang gumagalaw, kundi maging ang aming mga kamay. Hindi ko maalala ang eksaktong nangyari pagkatapos. Ang naalala ko lang ay ang katahimikan, ang init, ang paghinga namin pareho na parang napagod sa pag-iwas. Sa mismong kusina namin yon, tumugon ako sa isang kasalanang labis kong kinamumuhian. At nang matapos ang sandaling hindi dapat nangyari, pareho kaming nanatiling nakaupo, magkahiwalay, pero hindi na estranghero. "Pasensya na po," sabi niya. Umiling ako. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan. Ginusto ko rin to. Hindi na kami nagdagdag ng salita dahil may mga bagay na kapag binigyan mo ng pangalan, mas masakit. Nang pumasok ako sa kwarto ng asawa ko, naroon pa rin siya. Tahimik, walang alam, walang tanong. At doon ko naintindihan ang tunay na bigat ng ginawa namin. Hindi lang dahil may nangyari, kundi dahil alam kong kaya na naming ulitin. At kapag ang unang paglabag ay pinili mong patahimikin, ang susunod ay mas madali na. Hanggang sa ang pagkakamali ay nasundan pa ng maraming beses. Hindi na lamang yun aksidente, dahil pareho na naming sinasadya, pareho na naming hinahanap. May mga hapon na sabay kaming nag-aalaga sa asawa ko, pero sa pagitan ng pagpapalit ng kumot at pag-aabot ng gamot, may mga titig na mas lalong tumatagan kaysa dapat. May mga dampi ng kamay na hindi na nagkukunwaring aksidente. Kapag wala si Rhea, mas nagiging malaya ang bahay, mas tahimik, mas mapanganib. Sa kusina, sabay kaming nagluluto. Sa sala, magkatabi kaming umuupo. Hindi nag-uusap, pero parang may sariling wika ang katahimikan namin. "Pagod ka na?" minsan niyang sabi. Hinahawakan ang balikat ko. "Sanay na ako," sagot ko. Pero hindi ko inalis ang kamay niya. Naramdaman ko na lamang ang paggapang nito sa bawat parte ng katawan ko. At natagpuan ko na lamang ang sarili na nagpipigil ng mga halinghing. May mga gabi ring sabay kaming nagliligpit matapos matulog ang asawa ko. May mga sandaling ang distansya naming dalawa ay parang sinasadya nang mawala. Hindi kami nagdadahilan. Hindi na rin kami humihingi ng tawad. Ang konsensya ko, natutong manahimik. At ang puso ko, natutong magsinungaling. Hanggang sa isang hapon, nadatnan kami ni Rhea sa kusina. Walang kahit anong mali siya sa pagitan namin. Magkalapit lang kami ni Chris. Walang kahit hawak ng kamay.
Walang kahit hawak ng kamay. Walang kahit anong ikakaduda niya. Pero may mga bagay na hindi kailangang makita para maramdaman. Tahimik siya. Mas tahimik kaysa dati. Kinagabihan, kinatok niya ang pinto ng kwarto ko. Ma? Tawag niya. Ang tawag na bihira niyang gamitin. May tatanong lang ako. Sabi niya, diretso ang tingin. Ano po bang meron sa inyo ng asawa ko? Parang may humila sa dibdib ko pababa. Pero hindi ako bumigay. Wala. Sagot ko agad. Masyadong mabilis. Masyadong handa. Sigurado po kayo? Giit niya. Napapansin ko po kasing iba na po kayo kung magtinginan. Iba na po ang galaw nyo. Tumayo ako. Huwag kang mag-iimbento. Hindi po ako nag-iimbento. Sagot niya. Nanginginig ang boses. Anak ako ng kabit. Pero hindi ako tanga. At doon ako tinamaan. Tumigil ka. Sabi ko, Mariin, huwag mo akong ihambing sa nanay mo. Napatingin siya sa akin. Parang sinampal. Hinding-hindi ako magiging tulad niya. Dugtong ko. Hindi ako kabit. Hindi ako maninira ng pamilya. Hindi na siya umimik. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Nang maisara ang pinto, doon ko lang naramdaman ang bigat ng sinabi ko. Dahil nang sandaling yon, hindi ko na alam kung alin ang mas masakit. Ang kasalanang ginagawa ko o ang kasinungalingang ipinagtanggol ko para itago ito. At sa salamin, may babaeng nakatingin pabalik sa akin. Galit, sugatan, at handang manakit. Basta hindi niya maamin, nakahawig na niya ang babaeng kinamumuhian niya noon. At dumating ang araw na yon. Ang araw na kailanman ay hindi ko malilimutan. At habang buhay na nakaguhit sa isip at puso ko. Ang araw na tulad din nung araw na napag-alaman kong may kabit ang asawa ko. Ang kaibahan lang ngayon, ako na ang babaeng dati ay kinamumuhian ko. Kakaiba ang araw na yon. Parang bawat hakbang namin sa sala ay may nakamasid sa amin. Kaya sana pala ay umiwas at nagpigil kami sa simula pa lang. Mga walang hiya kayo. Sigaw ni Rhea. Parang apoy ang mata. Parang bawat salita niya ay kutsilyong tumatawa sa dibdib ko. Parang bawat hakbang niya ay pumipila sa kaluluwa namin. Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya. Tama ngang hinala ko. Nakakadiri kayo. Puno ng galit. Puno ng sakit. Puno ng lahat ng nararamdaman na hindi namin matatawag. Tinanong kita, Ma. Sabi niya, matigas ang titig sa akin. Pero pinili mo pa akong insultuhin para lang maitago ang kababuyan yung dalawa? Ha? Napakalakas ng loob nyo. Nagkasigawan kami. Nagkagalit. Nagkasakitan. Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin. Ito na bang ganti mo sa akin? Sigaw niya sa akin. Ang boses na parang puwersa ng lahat ng tanong na noon pa niya gustong itanong. Dahil anak ako ng kabit ng asawa mo, sinasaktan mo ako sa ganitong paraan? Masaya ka na ba? At naramdaman ko nang naramdaman mo noon dahil sa mama ko? Pwes, nakaganti ka na. Magsaya ka na. Wala akong masabi. Tanging bigat ng kasalanan at konsensya ang pumupuno sa isip at puso ko. Gusto kong humingi ng tawad kahit alam kong hindi yun sapat. Pero hindi ko magawa. Gusto kong magpaliwanag pero anong sasabihin ko? Alam kong walang silbi yung pakinggan dahil naramdaman ko rin noon ang naramdaman niya ngayon. Paano ba humantong sa ganito? Paano ko hinayaang maging tulad ng kinamumuhian ko? Nang araw na yon, nasira ang lahat sa amin. Gaya ng pagkasira ng pamilya ko noon. Parang isang deja vu ang nangyari. Kaya lang, sa version na ito, ako ang dahilan. Ako ang kabit. Ako ang kirida. Ang nanira ng pamilya. Mula ng araw na yon, hindi na muling nagbalik si Chris. Hindi na muling nagpakita si Rhea. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at ang bahay na dati tahimik na puno ng galit, ngayon mas tahimik pa. Ako'y nanatiling nag-aalaga sa asawa ko. Walang alam sa lahat ng nangyari. Wala siyang ideya
wala pa rin kaalam-alam. At hanggang ngayon, sa mga sandaling ako'y nag-iisa sa sala, naalala ko pa rin ang huling tanong ni Rhea sa akin. Ang galit, ang sakit, at ang pagtatanong sa lahat ng mali namin. At sa katahimikan, alam ko, hindi na sila babalik. May magagawa pa ba ang pagsisisi ko? May magagawa pa ba ang paghingi ko ng tawad? Kung sana lang ay hindi ko hinayaan ang galit na manatili sa puso ko. Kung sana lang ay natutunan kong magpatawad. Hindi sana umabot sa ganito. Ngunit masisisi niyo ba ako? Nasaktan lang din ako. Naloko. Napagod. At ngayon, muling naiwang mag-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na nagsisisi, Martha.